kapatid, nandito po tayo muli sa gawain po ng IPRM United in Christ Church, ang ating midweek service prayer meeting. Nawa po ay mabless po kayo ngayong gabi. Sumayin niyo po ang kagandahang loob po ng ating Diyos na buhay. Amen. Maliwanag yan.
Hindi po makakilos po sa amin. Nakaawit mo yun. Sabi ko, wala po. Hindi ko namin kakumpulot na kaya hindi po siya nag-awit. Sila ang wala. Para ayos na sila, para wala po siya. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. God is good. All the time. Napakabuti po ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Isang pagbati muna po sa ating mga kapatid po na bagong mukha na nandito po sa ating bahay-sambahan. Palapakan po natin ang Diyos na buhay sa mga katrabaho po ni Pastor Oji. Nawa po yung mag-bless. Maramdaman po ninyo ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang dakilang pangalan na siyang nagliligtas po sa lahat ng mga mahal niyang anak. Hallelujah. Tayo pong gabi ngayon ay magpupuri, magpapasalamat muli po sa ating Diyos na buhay. Muli sa pagbati din po sa ating mga kapatid sa via Facebook Live. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sabayin niyo po ang kagandang Diyos na buhay. At sa pagbati din po sa ating mga lingkod sa IPRM Ipugaw at sa lahat ng IPRM Ministry, lalo na po sa ating Prophetess Josefina Riambunasa at sa buong niya pong sambayanan. Sa pagbati po sa inyo, Prophetess, napaka-bless po namin na lahat po tayo nandito para paglingkuran po ang ating Diyos na buhay at may taas muli ang dakilan niyang pangalan. Amen po ba? Lahat na anak ng Diyos, walang-walakpak po tayo mga kapatid. Hallelujah! Nandito po tayo muli sa ating midweek service, prayer meeting. Nawa po ay mabless po ang lahat pagkat napakahalaga po ng mensahe po ng ating Diyos na buhay. Ito po ay isang pagbati din po ng maligayang kaarawan po sa ating kapatid na si Pastor Oji Arroyo. Hallelujah! Napaka-bless po natin lahat na nagsaselebrate ng kanyang kaarawan na po lahat po tayo makaranas ng kaluwalhatian, kadakilaan at pag-ibig po ng ating Diyos na buhay ngayong gabi. Kaya po, tayo po magsisimula na sa pangunguna po ng ating youth ministry. Hallelujah, pinagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay tumayo at magsimula na magpuri sa ating Diyos ng buhay. Inaanyayan ko po tayo lahat ay magsi-abang dito para hindi po tayo magsiksikan sa pagpupuri sa ating Diyos. Hallelujah, Jesus.
I
Salamat namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Napakasarap po handugan ng awitin, ng pagpupuri at pasasalamat. At Diyos na buhay. Hallelujah. Kumusta po kayo mga kapatid? Busog po ba? Busog talaga. I mean, ngayon pong gabi ay napakasarap po ng hain ng ating Diyos na buhay. Mamaya iba yung hain ng ating kapatid na si Pastor OG. Pero ito po ang unang pagkain na napakahalaga pong ihahain po sa atin. Pagkat sabi nga po sa Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na tumula sa kanyang bibig. Hallelujah. Napakahalaga po ng salita ng Diyos na mapakinggan po ng bawat tao pagkat ito po ay salitang nagbibigay buhay. Ito pong salitang ito ang siyang kagamit-gamit po sa araw-araw po ng ating pamumuhay. Ang salita po ng Diyos ang siyang nagbibigay po ng gabay para paano po tayo makalakad ng matuwid sa harapan po ng ating Diyos na buhay. Ito po yung tumutuwid sa mga likong daan po ng ating buhay. Kaya napakahalaga po na mapapakinggan po natin ang bawat salita niya ngayong gabi na ipapahayag po sa atin ng ating lingkod. Kaya sabik na po ba kayo makinig? Sabik na po ba kayo makapakinig ng salita ng Diyos? Sabik na po ba talaga? Amen. Yun ang gusto marinig ng ating lingkod. Amen. Dapat maging excited po tayo sa bawat salita ng Diyos na ating pong mapapakinggan pagkat napakahalaga po ng hain ng ating Diyos ngayong gabi. Hindi ko na po patagalin. Nanyahan ko na po ang ating lingkod. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa buhay po ni Apostol Mark Angelo Yanday Camino. Sige, makaupo na po tayo. Muli magandang gabi sa ating Diyos na buhay. Magandang gabi sa ating Panginoong Yesus. Alam natin siyang tumubos sa atin sa tiyak na kapahamakan sa apoy ng biyernes sa pamagitan ng kanyang pagkapako sa krus ng Kalbaryo. At magandang gabi sa ating gabay, banal na Santang Espiritu na sinugo para sa atin upang tayo patnubayan at hindi tayo maligaw. At magandang gabi sa ating propeta o si Bina Rayang Bonanza sa lugar ng Ipugaw, sa IPRM Rangers, at sa lahat ng sangay ng IPRM Ministry, IPRM Family, at siyempre sa inyong lahat na narito, magandang gabi. Lalo sa mga baguhan, mga tauhan ni Pastor Oji. Amen. Magandang gabi. Welcome kayo dito. First time nyo lang nakatin sa ganitong gawain. Walang masama. Okay. At mayroon akong namumukha na yung si brother yung naka-gray. Ano pangalan mo na? Ikaw ba yung nakasama ko dati sa kay Antal? Ayan. Natatandaan mo ko. Ito na ako. Hindi na ako pintor. Hindi ko na. Nagpipintura na ako ng mga tao. Kapag hindi maganda ang kulay ng tao, pipinturahan natin. Kung makuha niyo yung punto doon, maganda. Okay. Sige, magandang gabi sa inyo lahat. Hindi ko alam mga pangalan ninyo. Si Tatay Berto, yan. Magandang gabi Tatay Berto. Brother Dexter. Brother Jerome. Yung iba, hindi ko na alam. Magandang gabi sa inyo lahat. Sa mga hindi na bago, magandang gabi sa inyo. Okay, magandang gabi ngayon kasi pagkatapos ng spiritual na pagkain, may physical na pagkain. Amen. Matapos talaga mag-iwan pagkain. Okay, samahan niyo ako sa John 8. John 8. Hallelujah. Wala pang ating ayan ang lugar.
celebrant. Happy birthday kay Pastor, future Pastor Ochi. Hallelujah. Siya nag-imbita ng mga kaluluwa para makapakinig. Okay. John 8. John chapter 8 verse 31. Okay. Tayo manalangin. Amang Diyos, nakila sa lahat. Muli po, Ama, ako po'y muli nagpapakumbaba sa inyong harapan. Hindi po ako maangaral sa ganang aking galing, kundi umasa po ako sa katalinuhan na ibubuhos mo po sa akin sa pamagitan ng banal na Santong Espiritu. Turuan niyo po akong mangaral ng may buong katapangan, karunungan. Hindi po ako marinig ng mga tao, kundi kayo po. Basbasan niyo po ang aking labi, ang aking bibig, ang aking dila. I-prepare niyo po ang puso at isip ng mga taong makakapakinig ng salita. Wala pong imposible sa inyo. Ang matitigas na puso ay kaya niyo pong palambutin. Ang mga balangkot na isip ay kaya pong itumig. Amang Diyos, kayo pong maikha ng langit at lupa. Ano pa pong baguhin niyo po ang unawa ng isang tao? Wala pong imposible sa inyo. Sa inyo ko po inilalapit ang mga taong makikinig sa gabi nito. Ang mga salita po na kanilang mapapakinggan ay maging mabuting binhi, matabang binhi na may tatayin sa kanilang puso. Ito po'y tutubo sa takdang panahon. Hallelujah. Hindi niyo po kaya ito po'y hindi tutubo. Ito po ay lagay na nilang maalala sa buong buhay nila. Hindi na maaagaw ng kahit sino po man. Ito po hindi na mabubura kailan-kailan pa man. Ito po'y magagamit nila para sa kaliligtas ng kanilang kaluluwa. Salamat po. Ito pong aking dalangin, ang aming dalangin sa Panginoon pangalan ng anak ko si Jesus. Amen. John chapter 8 verse 31. Ano pong title sa inyo? Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ibig sabihin po niyan, nakulong po tayo. Ayun po ba? Kapag ikaw ay palalayain, ibig sabihin niyan, tayo po ay nakulong. Amen po. Ang katotohanan ng magpapalaya sa inyo. Saan tayo nakulong? Ano po tinutukoy dyan? Saan tayo nakulong? Sa kasalanan, sa kasinungalingan. Amen po. Ano pong kabaligtaran ng katotohanan? Kasinungalingan. Amen po ba? Matagal tayong nakulong sa mga paniniwala na hindi tama. At ngayon marinig natin ang katuruan ni Kristo. Ang sabi niya, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo sa kasinungalingan ni Satanas. Amen po ba? Okay. Verse 31, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, ako po ninyo. May katuruan po si Moises, mayroon din pong katuruan si Jesus. Amen po. At alam naman po natin na ang mga Hudyo, number 1 po yan sa pagsunod ng kautusan ni Moises. Nakuha po ninyo. Iba pong kautusan ni Moises, iba rin ang kautusan ni Jesus. Kapag dumaan ka kay Moises, wala kang tagapagligtas. Nakuha po ninyo. Kapag dumaan ka kay Moises, isa lang mabagsak mo, isa lang di mo masunod. Pwede ka na kagad, bagsak ka na. Pero kapag dumaan ka sa katuruan ng ating Panginoong Jesus, kahit hindi mo yan ma-perfect, sinikap mo. Tatakpan po yan ang dugo ni Kristo. Kaya nga hindi tayo nasisave by works. Pero gumagawa pa rin tayo. Dahil Panginoon natin si Kristo. Amin po ba? Ang tunay na naniniwala, nananampalataya kay Kristo, sumusunod sa Kanyang utos. Amen po ba? Hindi mo pwedeng sabihin nasa panig ka ni Kristo, pero taga-suway ka niyang
ka ng kanyang utos. Amen po. Naunawaan mo. Verse 31, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Ano po ba? Gusto natin maging sa panig ng ating Panginoong Jesus? Kailangan sumusunod po tayo sa Kanyang katuruan. Amen po. Verse 32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ulitin po natin. Makikilala ninyo ang katotohanan. Kapag sumusunod pala tayo kay Kristo, makikilala natin ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Verse 33. Sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham. At kailan may hindi kami naanipin ni Numan. Paano mo masabing palalayain kami? Ito pong mga Hudyo na ito, mapapride po sila. Alam nila sa sarili nila, talaga naman, totoo naman po, sila po ay nasa linya ng lahi ni Abraham. Pero kahit nasa lahi ka ni Abraham, kung masuwayin ka, kalulugdan ka kaya ng Diyos. Pinagmamalaki na rin, kami ang lahi ni Abraham. Kami ang bayan ng Israel. At nililit nila yung mga hintil, mga Samaritano. Nililit nila yan, sabi nila, mga makasalanan. Ang tataas ng tingin nila sa sarili nila, kami ang bayang pinili. Pero kahit sila ang bayang pinili, kung sila naman ay hindi sumusunod, lamang pa rin yung hindi bayang na pinili. Pero kahit na kayo ang bayang pinili, Israel, Hudyo, kami, hintil kami, Samaritano, pero ninalig kami ng Kristo sa kanyang katuruan. Mas lamang pa. Amen po ba? Amen po. Sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailan may hindi kami nalipin ni Numan. Paano mo masabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Hindi nakuha ng mga Hudyo kung saan sila naalipin. Tayo po ay alipin ng kasalanan. Kung ano yung sinusunod natin, doon tayo naaalipin. Nakuha po ninyo. Kung saan po tayo, kung sumusunod, doon tayo naaalipin. Lahat po tayo may kanya-kanyang trabaho. Amen po ba? Trabaho na yan, sumusunod tayo sa ating amo. Nakuha po ninyo. Naaalipin po tayo ng ating amo. Kaya tayo sumusunod sa kanya. Lalong-lalo na kung nagkakautang ka sa isang tao. Nakuha po ninyo. May utang ka sa isang tao, obligado susundin mo siya. May utang ka niyan. Susundin ko ito, baka bigla akong singilin. Naalipin tayo. Minsan naalipin tayo ng kasalanan, ng utang, o ano pa man sa mundong ito. Ano man ang sinusunod natin sa mundong ito, doon tayo naalipin. Amen po ba? At kung sinusunod natin ng kasalanan, alipin tayo ng kasalanan. Bisyo. Hanggat di mo yan na pagtatagumpayan, inaalipin ka niyan. Nakuha po ninyo. Amen. Amen. Ano pa? Pagsisinungaling. Hanggat di mo na pagtatagumpayan yan, alipin ka ng kasinungalingan. Pagsisinungaling. Amen po ba? Katakawan. Hanggat hindi mo na pagtatagumpayan, alipin ka ng katakawan. Ano pa? Pagnanakaw. Di ba? Hanggat hindi mo yan na pagtatagumpayan, alipin ka niyan. Nakuha po niya. Pero ang mabuting balita, bumaba si Kristo para palayain ka.
Amen po ba? Sa mga kasalanan yan. Kaya nga may katuruan si Kristo. Kapag sinunod mo ang kanyang katuruan, makakalaya ka dyan sa mga binanggit natin na yan. At ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Ano yung katotohanan? Yung turo ni Kristo. Pero yung turo ng sanlibutan, ng mundong ito, okay lang yan. Nakaupo ninyo. Ang turo ni Kristo, magsisi kayo. Talikuran ninyo ang mga kasalanan na yan. Ayan ang turo ni Kristo. Pero ang turo ng sanlibutan ito, okay lang yan. Kung saan ka masaya. Di ba? Yan ang katuruan ng mundong ito. Masarap sa pandinig. Ganyan po si Satanas magsinungaling. Kung saan ka masaya, sundin mo. Kung ano-ano ang nasa puso mo, sundin mo. Kung ano ang uso ngayon, yun ang gawin mo. Nakuha ba ninyo? Minsan ang masama, nagiging parang mabuti kasi maraming gumagawa. Amin po ba? Yan ang nagiging labanan sa mundong ito. Kapag marami kayong gumagawa ng bagay na yun, nagmumukha siyang okay lang. Marami naman kami. Pero sa paghukom, pwede niyo pang gawing dahilan yan. Marami kami Diyos. Diyos, marami kami gumagawa ng ganito. Lalaban kami. Kaya-kayang lumaban ng marami sa paghukom. Hindi lang naman ako ang gumagawa nito eh. Susumbatan mo yung Diyos. Hindi lang naman ako gumagawa nito eh. Marami kami. Papayag kaya ang Diyos sa ganyang pangangatwiran sa paghukom. Di ba hindi? Itatanggapin tayo ng Diyos walang araw. Hindi kita tatanggapin sa langit kasi buong buhay mo, hindi naman ako ang sinunod mo, kundi ang sarili mo. Hindi ko po kayo hinahatulan, kundi binababalaan. Amen po ba? Hindi po yan pang-judge, hindi po yan pang-ahatol. Kundi isa po yung babala, isa po yung panggising sa ating lahat. Hanggat may buhay po tayo, hindi pa huli ang lahat para tayo makalaya sa pagkakaalipin natin sa kasalanan. Hanggat nagigising tayo tuwing umaga, ang ibig sabihin niyan, itama mo yung mali mo sa kahapon. Gusto ng Diyos na itama natin yung mali natin. So, binibigyan ka niya ng hininga, kalusugan, iningatan ka pa niya. Ang gusto ng Diyos, itama mo yung mali mo. Kaya ka buhay ngayon. Kaya ka narito ngayon nakikinig ng kanyang salita. Gusto ng Diyos maitama mo yung iyong mali. Maawain ng Diyos natin ngayon. Maawain ng Diyos natin. Kung hindi siya maawain, nagkasala ka, patayin ka niya kaagad. Pero sa kabila ng tayo masuwayin, hindi natin talaga inaaral to, maging honest po tayo sa sarili natin, hindi naman talaga natin pinag-aaralan ang kanyang salita at hindi natin naman talaga sinusunod. Pero sa kabila ng yan, matyaga po ang Diyos. Hinihintay niya na ikaw ay makapagsisi. Sa social media, Facebook, YouTube, sa radyo, sa telebisyon, sa dyaryo, sa palengke. Di katulad po ng ganito, nakamay, nangaral, pero ano pong ginagawa ng sangkatauhan, tinatawanan, kinukutya. Hindi pinapansin, dinadaan-daanan lang. Pero kung malalaman mo na ang nilalaman ng Biblia, yan ang magliligtas sa iyo sa tiyak na kapamakan. Sa apoy ng impyerno, kung naniniwala po tayo sa impyerno. Amin po ba? Lahat naman tayo siguro naniniwala. Kung tayo po ay Katoliko, tinuturo po yun sa Katoliko, may impyerno po. May, kung paano may impyerno, may langit din. Pero ganito, dumating na po ba tayo sa punto na pinag-isipin natin, saan kaya talaga ako pupunta? Punto na nag-iisa ka, nag-isip-isip ka,
Saan kaya talaga ako pupunta pag namatay lang? Mamaya, pag matutulog ka, sigurado ka ba nagigisingin ka pa kinabukasan? At kung hindi ka ginising ng Diyos, alam mo kaya kung saan ka pupunta? Sigurado na ba tayo kung saan tayo pupunta? Natanong na ba yung sarili natin? Sure ka na ba? Sure na ba ako? Saan ako pupunta? Pero pag tinatanong tayo, saan natin gusto pumunta? Lahat naman gusto pupunta doon sa langit. Di ba? Pero ang tanong, ginagawa ba natin ang requirements para makapunta doon? Yung binigay na instruction ng Diyos para makapunta doon. Ano bang instruction ng Diyos para makapunta sa langit? John 3:16. Gawin na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. At sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anong paraan? Sumampalataya sa Panginoong Hesus. Amen po ba? Sumampalataya. At ang tunay na sumasampalataya sa Panginoong Hesus ay nagsisi, tumalikod sa kasalanan. Sumunod sa kanyang katuruan. Ang tunay na nagsisisi, hindi niya nagagawain yung kanyang pinagsisihan. Kunyari, ikaw ay magnanakaw, nagsisisi na ako ng pagiging magnanakaw. Hindi ka na magnanakaw. Ikaw ay mamamatay tao, nagsisisi. Ikaw ay sinungaling, nagsisisi na ako sa pagsisinungaling. Hindi ka na magsisinungaling. Kaya nga, sabi dito, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Magiging malaya ka. Saan tayo naalipin? Sa kasalanan. Amen po. Naalipin tayo sa kasalanan. Kung naririnig natin yung katuruan na ito, kung hindi mo sasaraduhan ng puso mo, ang isip mo, papapasukin mo yan, yung naririnig mo, may pag-asa na ikaw ay makapagsisi. Pero kung titigasan mo yung puso mo, yung isip mo, hindi totoo yan, papel yan, mahirap pong isugal ang kaluluwa. Ito po yung sugal na kapag natalo ka, talo ka na talaga, hindi ka na pwedeng bumawi. Kasi kapag namatay ka, napunta ka sa impyerno, hindi po sa pananakot, habang buhay na po. Pero kung namatay ka, napunta ka sa langit, habang buhay ka rin po. Ngayon, kaya tayo binigyan ng Diyos ng sentido komon. Hindi tayo ginawang robot, para malaya po tayong makapili ng gusto natin. Ngayon, sana gamitin natin yung common sense natin. Yung utak natin, yung isip natin. Amen. Sana gamitin natin yan, ikaliligtas ng ating kaluluwa. Mas piliin natin maging mabuti kaysa maging masama. John 3:19, na parito sa sanlibutan, ang ilaw, walang iba kundi si Kristo, pero mas inibig ng mga tao ang kadiliman. Mas gusto ng mga tao na gumawa ng masama. Naku po ninyo, bakit magandang gumawa ng masama? Galing din po tayo doon, mga nauna, galing po tayo doon. Masarap pong gumawa ng masama. Amen. Madali ang pera. Naku po ninyo, sa paggawa ng masama, madali ang pera. Sa paggawa ng masama, nare-relax ka. Amen po ba? Pero, hahatulan tayo ng Diyos ayon sa ating mga gawa. Nakuha po ninyo? Ayon sa ating mga gawa. Saan na po tayo? Verse 34. Ulitin natin. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ulitin ko po, para mas tumatak sa ating isip, sa ating puso. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng
kasalanan. Verse 35, ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Ulitin ko po, ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Alam niyo po ba, nung tinanggap natin si Kristo, binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Nakuha po ninyo. At kung ikaw ay anak, ikaw ay tagapagmana. Nakuha po ninyo. Mayroon pong inihandang kaharian ng Diyos sa langit na ipapamana sa atin na sasampalataya sa Panginoon Hesus. Nakuha po ninyo. Kung sasampalataya tayo ng totoo. Pero kung hindi, may nakahanda rin kaparasuhan sa apoy ng impyerno. Kung hindi tayo sasampalataya, ibig sabihin, nire-reject natin si Kristo. Hindi natin siya pinaniniwalaan. Katulad nito, naririnig natin ang mabuting balita, ang kaligtasan ng kaluluwa. Pero kung hindi natin ito paniniwalaan, ibig sabihin, nire-reject natin, yun napakinggan natin. Pero naniniwala ako, naniniwala tayo, na pwedeng ipuin ng Diyos ang puso ng isang tao. Amen. Pwede magsisi. Lahat ng tao may karapatang magsisi. Hanggat ikaw ay nabubuhay, binibigyan ka ng Diyos ng pag-asa na magsisi, tumalikod sa kasalanan. Ngayon ang tanong, masama ba ng isang tao galing sa masama ay lilipat sa kabutihan? May masama po ba dyan? Kunyari, ikaw ay dating magnanakaw, ikaw hindi na magiging magnanakaw, may masama po ba doon? Ikaw ay sinungaling, hindi ka na magsinungaling, may masama ba doon? Ikaw ay mamamatay tao, hindi ka napapatay, may masama po ba doon? Di ba? Wala pong masama sa pagbabago. Galing ka sa masama, papunta sa kabutihan. Magiging malaya ka pa, hindi ka na maaalipin ng kasalanan. Ang kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lang pisikal. Ang katawan natin, hindi lang kamatayan ng katawan natin ito na nakikita, kundi kamatayang espiritual. Kapag patay ka espiritual, ibig sabihin, hiwalay ka sa Diyos. Amen po ba? Kaya sinugo si Kristo para mamatay sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay buhayin espiritual. Di tayo isilang na maguli. Amen po ba? Para tayo isilang na maguli, kailangan mamatay yung dati nating pagkatao. Yung masamang pagkatao mo, kailangan mamatay. Amen po. Ngayon, masama ba na mamatay yung dati mong pagkatao? Para isilang yung isang bagong nilalang na katulad ni Kristo. Si Kristo na yung mabubuhay sa atin. Nakuha po ninyo, kapag namatay yung masamang ikaw, mabubuhay yung bagong nilalang. Si Kristo na yung buhay mo. Dati yung bibig mo, panay mura. Ngayon si Kristo na mabubuhay, wala nang mura. Dati yung mata mo, makatingin sa babae, malaswa. Ngayon, si Kristo na yung mata mo, hindi na. Maganda na yung tingin mo sa babae, kahit pangit. Amen po ba? Ang mata ni Kristo, maganda. Kahit pangit yan, maganda. Pero hindi malaswa. Nakuha po ninyo, hindi masama. Pag-isip ng marami, kapag si Kristo na yan dyan, mabuti na yung isip mo. Amen po ba? Hindi ka na nag-iisip ng masama. Hindi ka na nag-iisip ng pandaraya. Puro kabutihan na yung iniisip mo. May masama po ba dyan? Di ba wala? Malinaw na walang masama sa pagbabago. Galing ka sa masama, papunta sa kabutihan. Malinaw na walang masama po dyan. Pero ang tao, tinitigisan nila yung puso nila. Yung isip nila. Dito ako masaya. Kung ano nasa puso mo, sundin mo. Kung marumi na pala yung nasa puso mo, susundin mo pa rin. Di ba? Hindi naman masama kung sundin mo yung puso mo. Basta siguraduhin mong yung nasa puso mo, mabuti. Kaya kailangan mong papasukin si Kristo sa puso mo. Di ba? Para yung masama na nandyan sa puso mo, mapalitan ng mabuti.
Amen po ba? Kailangan mong isilang na magmuli. Kaya tinatawag na born again. John 3:3, you must be born again. Kung hindi ka isisilang na magmuli, hindi mo makikita ang paghahari ng Diyos. Amen po ba? Gusto natin makita ang kaharian ng Diyos. Kailangan natin isilang na magmuli. Amen po ba? Kasi yung kaharian ng Diyos, banal po yun. At ang ipupunta doon, yung mga taong banal. Anong paraan para ikaw ay maging banal? Magsisi ng kasalanan, tagapin si Kristo, magpabautismo sa kanyang pangalan. Siyempre, pagkatapos ng bautismo, kailangan makita ang tunay na pagsisisi. Makita na talagang lumaya ka talaga sa kasalanan umaalipin sa iyo. Amen po ba? Kabanalan. Kabanalan po, holiness. Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Amen po ba? Ulitin ko po, kapag dumaan ka sa daan ni Moises, unang tipan, ikaw ay babagsak kasi walang Savior doon. Pero pag dumaan ka sa bagong tipan, sa tipan ni Kristo, ano man ang iyong maibagsak, makakasigurado ka, may dugo na tatapad sa iyong kakulangan. Yun ang pagkakaiba po ng unang tipan at bagong tipan. Kaya ka tinatawag na mabuting balita. Mayroon tayong tagapagligtas. Gumagawa tayo, pero hindi pa rin yung gawa natin ang makakapagligtas. Dugo pa rin ni Kristo. Kaya babagsak pa rin sa saved by grace. Amen po ba? Naliligtas pa rin. Kaya hindi tayo wala tayong may pagmamalaki sa Diyos eh. Gumawa ako kaya ako naligtas. Kasi hindi mo naman talaga kayang ma-perfect yung kautusan. Yung kautusan ni Moses, hindi mo kayang perfectin. Mas lalo-lalo na yung kautusan ni Kristo, hindi mo rin kayang perfectin yan. Mas mabigat po yan. Sa kautusan ni Moses, kailangan mo pang magalaw yung babae para tawag na pakikiapid. Nag-isip ka na ng mahanay, nakiapid ka na. Di ba? Mas mabigat pa ang kautusan ni Kristo. Pero ang kaibahan po nun, pag dumaan ka sa kautusan ni Kristo, may kaligtasan. Nakaupo ninyo? Ano man ang iyong pagkukulang, hindi maipasa, ipapasa ni Kristo. Amen po. Nakaupo ninyo? At ang totoong nakakilala kay Kristo, tumatalikod sa kasalanan. Magkasalaman yan, talagang iilan lang, hindi talaga sinasadya. Amen po. At ang totoong Kristiyano, kapag nagkasala yan, hindi na yan naulit-ulitin. Madali siya magsisi. Kapag ikaw ay peking Kristiyano, nagtampisaw ka pa sa kasalanan. Pero pag nandiyan na sa puso mo ang banal na Santong Espiritu, nagawa mo yung kasalanan, may conviction. Hindi ka nagiging masaya. Bigyan ko po kayo ng ideya ng pagkakaiba ng nasa sanlibutan ka pa, nakadiliman at nasa liwanag. Nung nasa dilim ka pa, ang kaligayahan mo, paggawa ng masama. Masaya ka doon. At ang kalungkutan mo, yung makagawa ka ng mabuti. Pero pag nasa liwanag ka na, ang kaligayahan mo na paggawa na mabuti. At kalungkutan mo na kapag nakagawa ka ng masama. Yan po ang pagkakaiba. Nakaupo ninyo? Noon, masaya. Kinakamuhain na natin yung gawaan ngayon. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga natin ipinapangaral ang mabuting balita,
aral ni Kristo. Kasi lahat ay tinubos ng dugo ni Kristo. Hindi sinabi na ang pagkapako ni Kristo ay para sa Hudyo lang, o para sa Amerikano lang, o para sa mga Koreano lang. Ang pagkapako ni Kristo sa krus ay para sa lahat. Ngayong tao na lang ang may diferensya kung tatanggapin ba niya o hindi yung inaalok ng Diyos na kaligtasan. Kung mananampalataya kay Kristo, maliligtas ka. Pero kung i-reject mo siya, delikado. Amen po ba? Kasi anak na ng Diyos yung ibinigay niya para maligtas ka, tapos tatanggihan mo pa. Delikado po yun. May karapatang magalit ng ating Diyos. Anak ko na yan eh. Anak ko na yung isinakripisyo ko para mamatay, tapos tinanggihan mo. Magagalit talaga ako. Yan ang nasabihin ng Diyos. Ibubuhos niya ang kanyang puot. Kasi anak ko na yun. Anak ko na yung binigay ko para ipapatay, para ikaw ay maligtas. Pero tinanggihan mo pa rin. Kaya tayo naman, di ba, anak na natin ng ating ibinigay. Tapos, hindi pa rin nagbago ang tao, hindi pa rin nagsisi. Galit po tayo. Para hindi magalit ang Diyos kasi anak ko na yung binigay ko. Nakuha po ninyo. Anong verse na po? Bilang sa pamilya sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. 36. Kung ang anak ang magpapalaya sa inyo, kayo ngayon magiging tunay na malaya. Nakuha po ninyo. Iba yung unang tipan, iba yung bagong tipan. Kapag kay Kristo kayo, talagang may kaligtasan talaga. Mayroon tayong Savior. Sa unang tipan, walang Savior doon. Puro by good works yun. Aman po. Naalipin yung mga Hudyo sa unang tipan. Ayaw nilang lumaya doon. Gusto nila by works. Pero sa bagong tipan, may Savior. Nandiyan si Kristo. Sa mga hindi mo maipapasa. Amen po. Verse 36, kung ang anak ang magpapalaya sa inyo, kayo ngayon magiging tunay ng malaya. Saan tayo magiging malaya? Sa kasalanan. Amen po. 37, maraming hindi po nakakita yan. Naging malaya na daw. Amen. Ngayon sabi na, malaya na. Pwede nang gumawa ng ganito. Maling paniniwala po. Amen po. Verse 37, alam kong kayo'y mula sa lahi ni Abraham. Gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking turo. Hallelujah. Kahit sa panahon po natin ngayon, ituro mo katulad ni Kristo, marami pong galit. Nakuha po ninyo. May tatanggap, mayroong magagalit. Hindi na po yun bago. Hindi na po yun bago. Noong panahon po ni Kristo, marami talagang galit sa kanyang katuruan. At sa panahon natin ngayon, ituro mo ang kanyang katuruan, dalawa lang po yan. May uunawa, may tatanggap, pero yung iba, magagalit. Kasi ang isip nila, ginadjudge mo ko eh. Pero sa totoo lang, itinuturo mo lang yung tama. Nakuha po ninyo. Verse 37, alam kong kayo'y mula sa lahi ni Abraham, gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking turo. Verse 38, ang nakita ko sa aking ama, ang siya kong sinasabi sa inyo. Kaya nga ang katuro ni Kristo, 100% sure, ikaliligtas natin. Kasi galing mismo sa Ama. Nakahalubilo niya mismo ang kanyang Ama, ang ating Diyos. At nang bumabasa dito, yun lang din naman ang itinuturo niya. Amen po ba? Ang nakita ko sa aking Ama, ang siya kong sinasabi sa inyo. At ang narinig ninyo sa inyong Ama, ang siya namang ginagawa ninyo. Tuloy po natin.
para mas lalo po kayong malinawan. Ang title, Praise. Praise. Hindi. Ano po title dyan? Ang Diablo ang inyong ama. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung kayo tunay na mga anak ni Abraham, gagawin sana ninyo ang kanyang ginawa. Ano po yung ginawa ni Abraham? Pagiging masunurin sa Diyos. Sinasabi ko lang, patayin. Hindi ganoon ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo tulad ng ginawa ng inyong ama. Sino yung kawan nila na tinutukoy ni sa Kristo? Sumagot sila. Mamaya malalaman po natin sino yung kanilang ama. Sumagot sila, hindi kami ang mga anak sa labas, si isang aming ama, ang Diyos. Kiniklaim po ng mga Hudyo, ang ama nila ay ang Diyos. Amen. Kahit tayo rin po, pwede natin i-claim. Sino ang Diyos mo? Ang Diyos na nasa langit. Pwede natin i-claim yan. Diyos na nasa langit. Pero ito ang turo ni Kristo. Verse 42, sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos, ang inyong ama, inibig sana ninyo ako, sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako. Kung ang gusto natin maging Diyos na Ama, kailangan ibigin natin si Kristo. Manampalataya tayo kay Kristo para makasure tayo na ang Diyos natin ang Ama natin. Verse 43, bakit din niyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang tinuturo ko? 44, ang Diablo ang inyong ama. Amen po. Amen. Kahit nasabihin natin ang Diyos ko yung Diyos na sa langit. Pwede tayong pasinungalingan ni Kristo. Ang Diablo ang inyong ama, at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Nakuha po natin. Kung ano yung gawain ni Satanas, yun ang ginagawa natin, nagiging ama natin si Satanas. Nagiging ama natin ang Diablo. Sa ayaw at sa hindi natin, na ayaw natin maging ama si Satanas, pero ang gawain niya ay gawain din natin, nagiging kahit sa physical lang, yung anak mo, kahit itanggi niya, hindi ko yan tatay, hindi ko yan tatay, hindi ko yan tatay. Pero kita naman sa ilong. Di ba? Kahit anong gawin mong pagtanggi, hindi ko yan tatay. Pero pagtingin sa ilong ng tatay, tapos pagtingin sa ilong ng anak, maliwanag ng maliwanag. Di ba? Kahit tayo po, itanggi natin, hindi ko amang Satanas, hindi ko amang Diablo. Pero pag tinignan ng gawain ng Diablo at tinignan ng gawain mo, parehas, kahit itanggi natin na hindi natin ama, Diablo, masakit po yan. Para tayo makalaya sa ganyang sitwasyon, talikuran natin ng kasalanan. At kung saan ipupunta si Satanas balang araw, makakasama po tayo doon. Kung pares na naman tayo ng gawain. Nakuha po ninyo. At kung saan ipupunta si Kristo at ngayon na nasa kanang trono na po ng Diyos, doon din po tayo pupunta kung ang gawain natin ay katulad ni Kristo. Kaya nga sinungaling siya, dakilang sinungaling. Kung anong gawain ni Satanas, ginagawa natin, nagiging ama natin siya. Ganun din naman, sa ayaw at sa hindi natin, sa gusto at kundi, kahit ayaw natin maging ama ang Diyos, kung ang gawain natin maka-Diyos, nagiging ama natin. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita sa ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. 45, ayaw ninyong maniwala sa akin sapagkat katotohanan ng sinasabi ko sa inyo.
46. Sino sa inyo maaaring magpatunay na katotohanan ng sinasabi ko, bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? Yan po ang mahirap sa tao ngayon eh. Kahit na malinaw na ayaw mo pa rin paniwalaan, ayaw mo pa rin gawin. Bakit? Di ba? Bakit? Kasi ang mindset ng tao ngayon, masarap kumuha ng mali. Di ba? Masarap. Pero yung masarap na yan, amen po ba? Pwede tayong sumaya sa mundo dito sa paggawa ng kagustuhan natin, pero mali. Pero sa bandang dulo, kakapahamak natin, nasa huli ang pagsisisi. At sa pagsisisi na yun, wala nang second chance. Ang tunay na pagsisisi na binibigay ng Diyos, ito na sana. Kapag napakinggan ninyo ang aral na mabuting balita, huwag mong patigasin ang puso mo. Kasi ikaliligtas siya ng ating kaluluwa. Ayaw natin mapunta sa impyerno, pero pagdating sa pagsunod sa katuruan ni Kristo, mahirap. Parang ayaw. Hinahawak-hawakan mo. Hindi. Ayaw ko pang bitawan kasi masarap gawin. Ayaw ko. Pero wag mong hintayin huli na ang lahat. Huwag natin hintayin na huli na ang lahat. Pwedeng pagtulog mo, hindi ka nagisingin, o pwedeng bukas, mabalik ng Panginoon Jesus, namumuhay ka sa ganyang kalagayan, magiging huli na po ang lahat sa atin. Kaya ang pagsisisi, hindi mamaya, hindi bukas, hindi next day, hindi next week, hindi next month, hindi next year, kundi ang pagsisisi kapag narinig mong salita ng Diyos, ngayon na. Yan po ang pagsisisi. Mapalad ka kahit na hindi ka nagsisi ngayon, binuhay ka pa rin bukas. Mapalad ka. Kasi talagang binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon. Pero huwag mong hihintayin, marating mo yung pinakasukdulan na ibinibigay sa iyo ng Diyos para ikaw ay makapagsisi. Amen po. Verse 45, ayaw ninyong maniwala sa akin sapagkat katotohanan ng sinasabi ko nagkasala at kung katotohanan ng sinasabi ko, bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? 47, ang mula sa Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. Nakuha po ninyo. Dito po tayo magtatapos. Worship team. Verse 47, ang mula sa Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. Subalit ayaw ninyo makinig sa akin sapagkat kayo hindi mula sa Diyos. Ulitin ko po, ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Subalit ayaw ninyo makinig sa akin sapagkat kayo hindi mula sa Diyos. Amen. Nawa po ay meron tayong natutunan sa gabing ito. Ulitin ko po, hindi po masama ng isang tao ay tatalikuran niya ang mga kasalanan na umalipin sa kanya. Ikaw ay mapapabuti pa kung gagawin mo yan. Amen po. At kung gusto mong gawin yan, makalaya sa kasalanan, may paraan po. Kung gagawin natin yung sarili natin kaparaan ng malabo po. Pero kung gagawin natin yung paraan ay binibigay ng Diyos, manampalataya kay Kristo, magsisi ng totoo, isusugo ng Diyos ang banal na Santong Espiritu para mayroong gumagabay-gabay sa iyo, may nagpapaalala sa iyo. May posibilidad po. 100% na ikaw ay makapagbago ng totoo. Amen po. Amen.
po ang Panginoon ng gabi. Hallelujah. Sabayin po natin ang Diyos ngayon sa gabi po ito. Sabi po sa kanyang salita, John 14:6, si Jesus ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Amen. Walang makaparoon sa kundi sa pamamagitan. Kaya patuloy po tayong sumampalataya sa ating Panginoong Jesus sapagkat kay Kristo habang po umaawit tayo sa Panginoon, damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon sa gabi po ito.
gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa ating mundo. Kaya't ibinigay niya ang kaisa-isang buktong niyang anak sa Jesus upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, sa pangalan ng Panginoong Hesus, tamang tatamukha ng tunay na kaligtasan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, makakamtan mo ang tunay na kagalingan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, tunay ngang may tagumpay kang mararanasan. Sapagkat kapatid, siya lamang ang anak ng Diyos na ibinigay para sa ikaliligtas ng ating kaluluwa. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus.
tumawag sa amin. Tunay nga po, O Diyos, na Ikaw ang nagpalaya sa amin mula po sa bihag ng kasalanan. Naranasan namin, O Diyos, na makaalis sa mga tanikala. Naranasan namin ang buhay na malaya. Lord, hindi na kami alipin. Itinuring mo kami kaibigan at anak. Lord, salamat po minsan pa sa mga mensahe mo. Tunay nga po, O Diyos, hindi namin nakukuha ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapagal. Nakukuha namin ito sa pamamagitan ng pananampalataya na ibinigay mo sa amin ng iyong anak na si Jesucristo kung kami ay makalaya. O Diyos, salamat po minsan pa, isa kami sa libo-libong taong nakatanggap ng kaligtasan na nagmumula sa iyo. Tunay nga po, O Diyos, na napakapalad namin na nakakilala kami sa Panginoong Hesus. At araw-araw po namin, O Diyos, na pinagpapasalamat yun. At yun ang laging dahilan kung bakit kahit may problema na nanatili kaming nananampalataya. May panahon na sagana, may panahon po, O Diyos, na walang-wala, ngunit nananatili kami. Sapagkat, O Diyos, yun ang itinatak mo sa puso at sa isip namin, na lahat ng bagay ay biyaya mo lamang sa amin. O Diyos, salamat po sa iyong kahabagan, kagandahang loob, na kahit noon ay makasalanan kami, unti-unti mo hinuhubad yun sa amin, at binihisan mo kami ng bagong pagkatao at patuloy na nababago sa pamagitan ng iyong banal na salita. O Diyos, sa gabi pong ito nagpapasalamat kami. Ang dami po namin dapat ipagpasalamat sa iyo simula pa lamang sa pagising namin sa umaga. Meron kami, O Diyos, kinakain, iniinom, may lakas kami, O Diyos. Amen. Merong magandang araw, may umuulan man, O Diyos, may maaraw man na panahon, ngunit nandiyan ang iyong kagandahang loob. Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat patuloy mo kami pinatatatag bilang body of Christ. Salamat po, Diyos, sapagkat patuloy mo kami binibigyan ng mga inspirasyon. Sa tuwing kami, O Diyos, nanghihina, nangungusap ka sa panaginip, sa pamagitan ng iyong banal na salita. Lord, salamat po sa katatagan ng United in Christ na ikaw nagkaloob dito sa amin. Lord, dalangin po namin na patuloy mo po kaming gawing asin at ilaw ng sanlibutan. Patuloy mo po kaming dalisayin, linisin hanggang sa maging kawagis namin ng iyong anak. Dalangin po namin na sa pagbabalik ng iyong anak, imatakpuan niya kaming patuloy na naglilinis ng aming kasuotan. Lord, dalangin po namin sa gabing ito ang patuloy po, O Diyos, mga nakapakinig ng iyong banal salita. Dalangin po namin, O Diyos, na hindi po sila maging bato, hindi po matuka ng uwak at mga banal mong salita sa kanila, kundi po sila po, O Diyos, ay maging isang matabang lupa. Lord, kayo din po sa gabi ito, O Diyos, pinagpapasalamat po namin ang buhay ni Prophetess Josefina Riham Bonanza sa patuloy po, O Diyos, sa paggabay, pagpatnubay mo sa kanya. At patuloy mo po siyang ginagamit, O Diyos, upang patuloy pang maparangalan ang iyong pangalan. Dalangin po namin, O Diyos, sa darating po, Panginoon, na December 13 ang kanyang pagbiyahe. Patuloy po namin dinadalangin ang patuloy na pagsundo mo po sa kanila financially. Gayon din po ang pag-iingat. Gayon din po, O Diyos, ang lahat ng kanyang magiging kasama. Dalangin po namin na pagpalain niyo po sila sa pagbiyahe po nila sa lugar na ito, O Diyos. Lord, gayon din po, Panginoon, patuloy po namin pinapanalangin ang lahat ng sangay ng IPRM na patuloy po po, O Diyos, lumago. Patuloy po po, Panginoon, dumami. At patuloy po po silang maging kagamit-gamit para sa iyong kadakilaan at kaharian. Lord, gayon din po, proteksyonan niyo po ang buong pamilya ni Prophetess Josefina. Dalangin po namin, O Diyos, ang kanyang patuloy na magandang kalusugan at patuloy po po, O Diyos, na pag-reveal mo po sa kanya ng nais mo at ng kalooban mo, O Diyos. Gayon po, O Diyos, dalangin namin si Pastor Mike. Dalangin po namin, O Diyos, ang patuloy pang katatagan, karunungan at kaalaman. Lord, alam mo po, Panginoon, design ng kanyang puso, ng kanyang isipan. Ikaw po, O Diyos, ang higit na nakakilala sa kanya. Alam po namin, O Diyos, ang pagtsatsaga niya. Nakikita po namin ang patuloy na pananalangin niya para sa amin na ipagkatiwala mo sa kanya. Gayon din po kami, Panginoon, na nanalangin para sa kanya, O Diyos, ang katatagan at karunungan at kaalaman. At patuloy po, O Diyos, proteksyon. At patuloy po, Panginoon, nararanasan namin na kahit anong banta na kaaway, kahit anong masasakit na salita, anumang death threat, Panginoon, na hindi nagtatagumpay. Sapagkat ikaw po, O Diyos, ang nagkaloob sa amin ng proteksyon na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Lord, salamat po, Panginoon, sa lingkod mo ito, maging sa kanyang buong sambahayan, na patuloy kinukumit ang kanilang buhay ayon sa iyong kalooban, at patuloy po nilang nararanasan ang iyong kagandahang loob at ang iyong katapatan sa mga pangako mo po sa kanila, O Diyos. Lord, salamat din po, Panginoon, sa darating na 3rd year anniversary
ng United in Christ at patuloy po namin inaalala kung paano po kami muling tinawag, kung paano po kami Panginoon binuo, at kung paano napakarami po namin dapat ipagpasalamat sa iyo, Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, patuloy po pong sunduan, nawa ay maibigay namin ang pinaka-the best na selebrasyon para sa iyo, Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, ang buong United in Christ, ang kaayusan, ang katiwasayan, ang patuloy na pagpapatawad sa isa't isa, ang tuloy na pag-ibig sa isa't isa. Dalangin po namin, Panginoon, patuloy po, O Diyos, turuan mo ang bawat isa na kailangan namin ng isa't isa, O Diyos. Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat binibigyan mo po kami ng mga aanihin, ng mga pagkain, ng mga damit, O Diyos, ay hindi man po namin pinagpadalan, ngunit pinagkatiwala niyo po sa amin. Lord, salamat po, Panginoon, sa gabing ito, gaytin po sa buhay ni Pastor Uji, na muling nadagdagan ang taon ng kanyang edad, O Diyos. Salamat po, Panginoon, ginagamit mo siya ayon sa iyong kalooban at patuloy mo po, Panginoon, binubuhos sa kanya ang masagana mong pagpapala. Lord, dalangin po namin, O Diyos, patuloy po siyang maging asin at ilaw sa lahat ng kanyang patutunguhan, sa lahat po, Panginoon, ng kanyang nakakasalamuha. Ikaw po nawa ang makita sa kanya, O Diyos. Lord, salamat po, Panginoon, patuloy po proteksyonan ng kanyang buong sambahayan at salamat po minsan pa sa buhay niya na nagiging daan upang po, Panginoon, magkaroon ng trabaho ang ibang kalalakihan. Lord, ganyan po dadalangin namin, pinagpapasalamat at mga hanap buhay na pinagkatiwala niyo po sa kanila. Dalangin po namin na patuloy po kami, O Diyos, maging katiwa-tiwala ng iyong kayamanan na ipinagkatiwala po sa amin. Lord, salamat po sa gabing ito sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Diyos na panagkakita sa lahat ng libama, pinapanalangin ko po ang mga tao na nakarating sa gabing ito. Dinadalangin ko po dumating po sa kanila, sa amin ang tunay na pagsisisi. Maunawaan po ang tunay na pagsisisi. Hallelujah. Ang tunay na pangunawa. Makalaya po ang bawat isa Amen. sa kasalanan na umaalib. Hallelujah. Dalangin ko po, kalagan niyo po ang tanikala na ginapos ng job ng kaaway sa isang katauhan. Amang Diyos, dinadalangin ko po na bigyan niyo po ng mga pabor ng mga tao na binigay niyo po sa akin ng parang alagaan, spiritual. Saman po sila po maroon, kayo po mag-iingat sa kanila. Pagpalain niyo po lahat ng mahawakan ng kanilang mga kamay, mapakan ng kanilang paa. Dalangin ko po na bigyan niyo po sila ng mga oportunidad na maganda, mga pagpapala na hindi po kakapahamak ng kanilang spiritual na pamumuhay. Hallelujah. Ang kanyang karawan ngayon, po nakasiyasat ng kanyang puso, ng kanyang isip, ng kanyang buong pagkatao. Kung ako po ang tatanungin, malayo na po ang kanyang narating Amen. kumpara sa dati niyang pagkatao. Amang Diyos, malakas niya pong buong tiwala niya po na inibatahan ang kanyang mga tauhan sa kanyang trabaho Amen. para makapakinig ng inyong salita. Amen. Natutuwa po kami sa kanyang ginagawa sapagkat excited po siya na makilala din ng mga taong ito kung sino si Kristo na kanya nakilala, nagpabago sa kanya. Amen. Hallelujah. Hindi po namin magagawa ang magligtas, pero sa inyo po wala pong imposible. Amen. Kung hipuin niyo po ang puso ng mga taong ito na napakinig ng inyong salita,
at palalambutin, wala pong imposible. Ulitin ko po, kayo po may likha ng langit at lupa, Amen. wala pong imposible sa inyo kung Yes, nanaisin lamang po ninyo. Yes, God. Amang Diyos, kayo po nawa maghari sa gabi ito sa aming kakainin. Bless me po ito. At Amen. yung kalakasan ng aming katawan, isipan Amen. natin namin. Amen. Salamat po at dinadalagan ko rin po ang aming mga kapatid na nawala, ang pamilya Pineda. Kaya dinadalangin ko po na lahat ng kanilang nabiktima, na scam, ay patawarin po sila. Amen. At dinadalangin ko po ang pamilyang ito. At hindi, lalong-lalo na po ang kanilang mga anak na kanilang kasama. Dinadalangin ko po na dumating po sa kanilang tunay na pagbabago Amen. at matalikuran na po ang kanilang ginagawa. Amen. Hallelujah. Bigyan niyo po sila ng pagkakataon makapagbago. Sama Yes, po God. sila pumaroon. Kayo po mangusap sa kanila ng kapatawaran. Amen. At ito'y maging susi ng kanilang tunay na pagbabago. Amen. At hindi na po sila palipat-lipat ng tahanan. Amen. Amang Diyos, ulitin ko po mangusap po kayo sa kanilang panaginip. Amen. Salamat po. Maraming salamat po ang aking dalangin. Ang aming dalangin sa makapangyarang pangalan ng anak ko sa Jesus. Amen. Amen. Sa iyong birthday. Birthday ko eh. Ay.